Alam nyo, sinasabi nga dito ni Pangulong Duterte, yung sagot niya dun sa fentanyl na yun. Ito po, pakinggan nyo natin. Ng spinal, maybe sa motor or anything else. So, binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario de la Rosa ng it's a physician sa Cardinal Santos, and I was examined also by Dr. Ibon, forgot his name, but one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinusok dito, I was given fentanyl, kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Kasi nasabi ako, may inuunom rin ako na strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa apat, ganon. Tapos, isa ito, it works for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Boom! Kunana! Alam mo, Mr. Marcos, yan ang problema kasi sa'yo. Balita ko nga kay attorney, problema kasi sa'yo, wala ka kasing alam. Kung ano lang ang binubulong sa'yo, yun lang yung sinasabi mo sa video. Kaya nga sa totoo lang, walang naniniwala dun sa ambush interview. Hindi ambush interview yun. Alam nyo ba na yun daw po ay planted interview? Meron na palang mga planted na media na magtatanong. At kunwari, impromptu na sasagutin
ni Bongbong Marcos. Hindi pala. Ito pala ay talagang planted tapos sasagutin niya. Tinuturuan siya pag sumagot. Ganon daw ang siste noon hanggang ngayon. Gusto ko nga tanungin, ano yun? Tanga yung presidente natin? Kailangan panturuan? Hindi ako, nagtatanong lang ako hindi ko inuusgahan. Ang sagot ng kausap ko, hindi ko na sasabihin kung sino yung kausap ko kasi sabi niya, pag tinanong yan at hindi niya alam ang sasagot niya at hindi na kanin, wala namang alam yan. Mabubulol lang yan. Nagulat talaga. Talaga? Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino yun, ha? Alam mo, sa totoo lang, alam mo, Mr. Marcos, if I were you, wag ka na lang magsalita siguro. Kasi yung mga nakapaligid sa'yo na nagtuturo sa'yo, it's either bangag din yun, or nakainom, lasing, or di kaya hindi kasi alam mo, pag mo sinabi mo lasing, hindi naman ibig sabihin lasing sa alak. Dilawin natin, ha? Lasing sa kapangyarihan. Kayo naman. Iba yun. Wag kayong don't put words in my mouth. Ha? Lasing sa kapangyarihan. Okay? So, ano ang punto natin dito? Kaya nga alam mo, ko sa'yo, Mr. Marcos, this is not your personality. Honestly, hindi personalidad ni Marcos ang bumabanat. Never in the entire history of the Philippines bumabanat. Hindi. Baka baka lang, hindi ako sure. Nagtatanong lang ako. Hindi ko siya bumabanat. Hindi niya ginawa yan Kahit anong birada sa kanya ng ilang taon, kailan bumanat si Marcos? Hindi ho siya bumabanat ng diretsyo. Kahit kailan, never bumanat. This is the only time na bumanat. Hindi talaga bumabanat yan. Bumabatak, hindi ako sure. Tanong natin sa kanya. Hindi, tanong lang natin. Kasi napaka-importante. Batak Ilocos, oo nga, yun nga. Kaya nga bumabatak, ibig sabihin nagpupunta ng Batak Ilocos. Ano ba iniisip nyo? Na Batak? Kayo naman, dumi ng mga isip nyo. Bumabatak, pupunta. Sabihin kunwari, di ba? Pumapampanga, o bumabagyo, o pupunta ka ng Bagyo. Bumabatak, pumupunta ng Batak Ilocos. Ano ba sinasabi nyo? Ay, kung ano-ano mga iniisip ninyo, mali-mali naman kayo. Hindi, wag niyong misinterpret yung sinasabi ko. Oo. Wag niyong baguhin yung sinasabi ko, okay? So, yun ang ibig ko sa'yo, mga Batak Ilocos. 'Di ba? Malay mo, pag bumunta ka ng Batak Ilocos, wala, pagod ka na. So, pag dating mo sa speech mo, maaaring iba-iba na sinasabi mo. Tama, mali? Anyway, yun na nga sinasabi natin Yung kasi yung fentanyl na sinasabi, sa totoo lang, alam mo, si PRRD, sobrang transparent. Sinabi niya pa sa ospital, sinabi niya pa kung sino yung doktor, at may prescription ho yun. Talaga naman na-disgrasya. Ilang beses ko na hong sinabi sa inyo yan, di ba? Na-disgrasya po ng pagmumotor. Kaya alam nyo, nung uusap kami, ayaw na ni Miss Hanilet na magmotor siya. Kasi nga, kahit nga nung eto, sa atin na lang to, huwag ko niya kikwento kasi baka naman sabihin, nagkwento na naman ako sa inyo, yung daldal ko pa naman. Alam mo, nung nagmumotor na siya, I think, nung hindi na siya presidente, medyo sumemplang pa uli siya Kasi nga, medyo may katandaan na. Kaya ayaw ni Miss Hanilet, may bali pa naman siya dati. Pero that's it. Ayan na ho yun. Kaya nga, ito ang tindi ng hamon ni Pangulong Duterte.
Ang tindi ng hamon ni Pangulong Duterte, magsabay tayo sa Luneta, mag-take tayo, pareho ng drug test. The next performance will start momentarily.